Nag-struggle talaga ako sa paggawa ng cake na to. Ang challenging kasing buuin dahil soft icing siya. Tapos iba pa yung shape ng cake. Kailangan may road talaga dahil yun ang request ni customer. Bali, hindi ko na pala napakita yung pag-assemble ng cake dahil ang tagal ko talagang ma-assemble yan. Yung size ng cake, 8 yung baba, then 5 yung taas. Then pinatungan ko na lang ulit ng cake yung magiging road sa harap. Then tinabas-tabas ko na lang hanggang ma-achieve ko yung pagka-road. Then pagdating naman sa pagpapakinis, dun ako napatagal. Normal kasi na cake ay round lang. Kaya pagdating sa pagpapakinis, isang ikutan lang. Pero sa part na to, maraming corner kaya medyo nahirapan ako. Kailangan talaga dito mahaba ang pasensya. Pero happy naman ako kasi buti na lang napakinis naman natin. Mas madali kasi itong gawin kung full fondant. Pero ang inabil kasi ni ma'am ay soft icing then fondant details. Yung fondant pala na ilalagay ko sa road, sinukat ko na yan. Mahirap kasi kung dyan pasusukatin dahil bawal matamaan yung icing. Dahil anytime kapag natamaan ay masisira talaga. Kaya sobrang ingat ko talaga sa paglagay ng mga details. So naglagay na nga ako ng mga white stripe na fondant para magmukhang road talaga. Then naglagay na rin ako ng mga age, yung mga fondant details, maaga ko yung pinaghandaan. Bali 2 days before, then yung cake naman ay 1 day before. Gumamit lang din pala ako ng black na cake board para hindi na ako mahirapan pang maglagay ng black na fondant dyan. Para white stripes na lang din yung ilalagay ko kasi magiging road din yung itsura niya. Sobrang happy ko nga sa resulta dahil kahit soft icing siya, ang ganda pa rin. Nakayanan niyang buhatin yung mga fondant details. Yung mga design talaga ng cake ngayon, pahirap ng pahirap, pero kahit gaano kahirap yan, kakayanin niya ni Deegerlicious. So ayan, ito na pala yung finished product. Sobrang happy ko dahil na-achieve natin. Kung nagustuhan niyo yung cake na to, parate na lang 1 to 10. Thank you so much for watching. Babush!